Kumusta mga brad? Alamin natin ang sikreto sa likod ng Terracotta Army na aksidenteng nahukay ng grupo ng mga magsasaka sa China. Bakit ito pinagawa ni Emperor Qin Shi Huang? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si Emperor Qin Shi Huang ang kinikilalang unang emperor ng China. Sa kanyang pamumuno noong naging united na ang Korean for the first time, bukod sa pag-utos niya ng pagpapatayo ng Great Wall of China, isa sa pinagawa niya ay ang Terracotta Army. Ano nga bang terracotta? Ang terracotta ay isang figurin ng brownish red o brownish orange ang kulay. Ayon sa records of the Grand Historian, si Qin Shi Huang nung naupo ito bilang unang emperor ng Qin Dynasty, nagpagawa siya ng isang mausoleo ng mga life-size statue ng mga army na gawa sa terracotta clay. Ang statue ay kinabibilangan ng mga sundalo, karwahe at mga kabayo. Ang taas ng statue ay depende sa ranggo. Ang pinakamatangkad ang generals. Ang mukha nito, ang hairstyle at headgear ay magkakaiba, kaya masasabi na iba-ibang kanilang mga ranggo. Ayon sa records, pinagawa ni Emperor Qin ang mausoleo na to sa paniniwala na ang mga sundalo na to ang poprotekta sa kanya sa kabilang buhay. Ang mga estatwa na ito ay ginawa ng 700,000 na manggagawa. So ito ang detalye ng pag-construct ng Terracottas Army ayon sa record of the Grand Historian. Siyempre, ang sponsor dito ay si Qin Shi Huang, ang kauna-unang emperor ng Qin Dynasty. Ang designer dito ay si Li Si. Siya naman ang prime minister ng Qin Dynasty. Ang supervisor naman ay si Jiang Han. Siya ang senior general ng Qin Army. Ang total na manggagawa dito ay 700,000 na katao. Ang proyektong ito after 36 years ay hindi pa talaga tapos nung time na yon, dahil nahinto ito nung namatay ang emperor. Ang mga gumawa ng Terracotta Army ay kinabibilangan ng imperial craftsmen at folk craftsmen na sobrang husay pagdating sa pottery. Ang bawat craftsman ay nakaukit sa bawat estatwa o pottery figurines na ginagawa nila ang kanilang mga pangalan. Ang ganitong larangan ay uso na noon palang Qin State, noong panahon na may hidwaan pa ang bawat estado. Kung matatandaan sa isa kong video tungkol sa Great Wall, bago maging united ang Imperial China na Qin Dynasty, binubuo ito ng maraming estado. Kabilang narito ang Qin State na pinagmulan ni Qin Shi Huang bago siya maging emperor. Hari pa lang siya noon ng Qin State. Anyway, na-adapt ng Qin Dynasty ang larangang ito. Ang gobyerno ay na-manage ang handicraft industry na nagagaranti na dekalidad ang mga ginagawang produkto rito at kontrolado at supervise ang production levels ng mga craftsmen o manggagawa. Kaso, naging miserable ang katapusan ng mga manggagawa ng Terracotta Army. Ang construction ng Terracotta Army ay hindi nasunod ang original plan. Ito ay dahil sa biglaang pagkamatay ni Emperor Qin Shi Huang noong 210 BC. Hindi ito natuloy at agad-agad itong tinabunan ng lupa. Ayon sa historical records, lahat ng craftsmen o manggagawa na nag-participate sa proyekto ay inilibing ng buhay sa isang malalim na hukay sa palibot ng puntod ng emperor. Nang sa gayon, manatiling sikreto at hindi na madiskubre kailanman ang paggawa ng Terracotta Army. May tatlong eksplanasyon kung bakit ginawa ang Terracotta Army. Ang una nga ay nabanggit ko na kanina. Ito ay para magsilbing army na poprotekta sa emperor sa kabilang buhay. Nais kasi ng emperor na kahit sa kabilang buhay ay maranasan pa rin niya ang kaparehas na treatment sa kanya nung nabubuhay pa siya. Pangalawa sa dahilan kung bakit ginawa ang Terracotta Army ay para ma-display ang kanyang glory bilang kauna-unahang emperor ng Qin Dynasty. Sinasabi na ang Terracotta Army ay ginawa bilang pagpaparangal sa mga sundalo niya na pinangunahan niya para magtagumpay
para matalo ang ibang estado at mapag-isa ang buong China. Pangatlo sa dahilan ng pagpapagawa ng Terracotta Army ay para magsilbi ito bilang substitute para sa aktual na ginagawang human sacrifice. Sa mga naunang dynasty kasi tulad ng Shang Dynasty at Zhou Dynasty, uso rito ang paglilibing ng buhay kasama ang namayapang leader. Halimbawa, namatay yung isang hari, syempre ililibing. Sa libing, nakagisnan na ang tinatawag na human sacrifice. Dito, isinasamang inililibing ng buhay ang alipin ng hari. Minsan, sinasama na rin pati mga sundalo at opisyal nito, depende sa trip nila. Ibig sabihin, kung isa ka sa alipin o sundalo that time o opisyal ka at namatay ang hari nyo sa libing, malamang sa alamang kasama kang ililibing ng buhay. Okay, fast forward tayo. Noong March 29, 1974, ang Terracotta Army ay aksidenteng nadiskubre ng isang grupo ng mga magsasaka. Isa na rito si Yang Jifa, kasama ang kanyang 5 kapatid at kapitbahay. Nung time na yun, naghukay sila ng balon at dito may nakita silang piraso ng katawan ng figurin, kabilang na ang ulo ng Terracotta Warrior. Nang malaman ito ng kinauukulan, agad-agad nang tungo sa area ang archaeological team para pag-aralan ng lugar, kaya maingat nilang sinimulan ang paghuhukay dito. At dito nga tumambad sa kanila ang napakaraming Terracotta Warriors, kabilang ang Cavalry Warriors, Infantry Warriors at Nailing Archers. Pero alam nyo ba na hindi lang basta mga figurin ng sundalo ang natagpuan sa lugar, kundi karamihan sa mga ito may hawak-hawak silang mga tunay na armas, kaya mukha talaga itong totoo. Halos nasa 40,000 na bronze items ng mga sandatang na-recover. Karamihan sa mga na-recover ay mga arrowheads. Ang ibang mga residente na nakakuha ng piraso ng terracotta sa lugar ay sinasamba ito. Yung iba, ginagawa itong palamuti sa kanilang mga bahay. Ngayon, ang Terracotta Army ay nakapreserve sa lugar kung saan nahukay ito. Ginawa na itong tourist attraction sa China na patuloy na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung mapansin noon pa man, ay usong-uso na ang sakupan ng teritoryo noon sa lupain ng China. Kahit ngayon, may kita na na-adapt na talaga nila ang kulturang ito. Kahit nga sa panahon natin ngayon, wag na tayong lumayo. Dito lang sa Pilipinas, sino-sino bang malalaking negosyante at bilyonaryo ngayon na bumili ng mga malalaking lupa para tayuan ng kani-kanilang negosyo? Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan na ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.